Sa mga serbisyong binabayaran, may resibo, may oras, may katapusan. At may mga serbisyong dumarating ng walang babala. Walang presyo, walang kasiguruhan. Pero kapag sinimulan mo, hindi mo na alam kung paano tatanggi ang puso. Ito ang kwento ng serbisyong hindi ko inorder pero siya yung umorder sa buhay ko. Hindi ako naniniwala sa extra service, sa trabaho, oo kapag may dagdag bayad, may dagdag effort. Pero sa buhay, sa pag-ibig, hindi dapat may dagdag. Kasi kapag may sobra, may nasasaktan. Ako si Ino, front desk, staff sa isang maliit pero disenteng hotel sa Maynila. Hindi sosyal, hindi rin mumurahin, sakto lang. Parang ako. Dumating si Mel isang Lunes ng gabi. Check-in niya 3 araw. Business trip daw. Pero ang hindi ko malilimutan, hindi ang ID niya. Hindi ang pirma niya sa logbook. Kundi ang mga ngiti niyang parang may alam na sikreto. Kuya, may kasama bang pre-breakfast to? Tanong niya habang nakasandal sa counter. Meron po, sagot ko. Professional lang, walang emosyon. At etong ngumiti siya. Sayang, mas trip ko sana yung may kasamang kwento. At eto napatingin ako, tumawa siya. Joke lang, wika niya. At sa unang gabi, siya yung guest na laging may tanong. Kuya Ino, anong masarap kainin dito? Kuya Ino, safe ba maglakad sa labas? Kuya Ino, anong oras ang shift mo bukas? Yung huli, hindi ko na sinagot. Hindi siya bastos, hindi rin flirt agad, pero may kakaiba sa paraan ng tingin niya. Parang hindi siya nagmamadali. Parang gusto niyang alamin kung ano ang kwento sa likod ng uniform ko. Ikalawang gabi, brown out. Nagkagulo sa lobby, mainit, maingay. May mga guest na nagrereklamo. Pero si Mel, tahimik lang. Nakaupo sa sopa, hawak ang phone na wala ring signal. Lumapit siya sa desk. Kuya Ino, pwede ba akong tumambay dito? Wika niya sa mahinang boses. Tumango ako. At sabi ko, okay lang. At ang sabi naman niya, alam mo, sa dami ng hotel na napuntahan ko, ikaw lang yung receptionist na mukhang may iniingatang lungkot. At ito, natigilan ako. Di ko alam kung paano niya nakita. Di ko alam kung bakit siya ang unang nakapansin. At ang pabiro kong sagot, extra service ba yan? Yung manghula ng damdamin ng guest? At ngumiti siya, pero ngayon, hindi na parang biro at ang sabi niya, libre lang kapag gusto mo, pwede mong ibalik. At doon nagsimula yung kakaibang katahimikan sa pagitan namin. Yung katahimikang hindi awkward, yung katahimikang parang pahinga. Hindi ko alam kung bakit ko sinabi ang susunod. At ang bulong ko, hindi lahat ng serbisyo pwedeng ibalik. At tumingin siya sa akin ng diretso, tapat, at ang sabi niya,
Kung ganun, pipiliin kong mag-ingat. Nang bumalik ang ilaw, bumalik din ang ingay, ang galaw, ang distansya, pero may naiwan. Ang pakiramdam na parang may inorder ang puso ko kahit hindi ko alam kung handa akong magbayad. Kinabukasan maaga akong pumasok. Hindi dahil masipag ako, kundi dahil ayaw kong isipin kung bakit ko inaabangan kung bababa siya para mag-almusal. Pero bumaba siya. Simpleng white shirt, tsinelas ng hotel, buhok na parang kakagising lang, at ngiting parang may itatanong na naman. At ang sabi niya, "Good morning, Kuya Ino. Kasama ba sa pre-breakfast yung kausap ka?" At ang mabilis kong sagot, "Hindi po. Pero pwede kitang i-refer sa guard kung gusto mo ng kausap." Tumawa siya, yung tawang hindi nakakainis, yung tawang parang gusto mong marinig ulit. At ang sabi niya, "Ang sungit mo pala sa umaga, pero okay lang. May extra service naman sa gabi." At napatingin ako sa kanya. "Anong extra service?" At ang sagot niya, "Kape. Ikaw ang magkakape." Hindi ko alam kung bakit ako pumayag. After na shift ko, naghintay siya sa lobby. Hindi ako nagyaya. Hindi rin siya nagpumilit, pero parang pareho naming alam na kapag may isang umatras, tapos na. Sa maliit na coffee shop sa tabi ng hotel, doon ko siya mas nakilala. Hindi pala talaga business trip. Nagpunta siya para magpahinga. Galing siya sa isang relasyon na matagal ng tahimik at nakakapagod. At ang sabi ko na hindi ko na napigilan, "Parang hotel. Pinagsilbihan ka pero hindi ka pinili." Tumingin siya sa akin ng matagal at ang sagot niya, "Parang front desk. Laging nandyan pero bihirang tanungin kung okay lang ba siya." At pareho kaming natahimik. Naging routine, hindi official, hindi rin pinag-usapan. At tuwing gabi, laging may kape, kwento, tawa. Minsan sa lobby, minsan sa fire exit kung saan tahimik. At may konting hangin. Walang hawakan, walang landian na lantad. Pero may tingin na tumatagal ng kalahating segundo, ng sobra. May katahimik ang gustong basagin, pero mas masarap hayaan. Sa ikatlong gabi, sabi niya bigla, "Check out ko na bukas." Hindi ko alam kung bakit sumikip yung dibdib ko. 3 araw lang naman yung usapan. Guest siya, staff ako, at ang tanong ko, "Maaga?" At ang sagot niya, "Depende kung may maghahatid." Ngumiti siya, hindi mapilit, hindi pa rin paasa. Pero ramdam ko, may ino-offer siyang hindi kasama sa booking. At ang sabi ko na pilit kalmado, "Alam mo, may mga serbisyong hanggang dito lang eh." Tumango siya at ang sabi naman niya, "Alam ko." Tumayo siya at naglakad papalayo, tapos lumingon. At ang dagdag niya, "Pero minsan yung pinaka tumatagal, yung serbisyong hindi mo ina-advertise." Naiwan ako nakatayo sa likod ng counter. Unang beses na gusto kong lumampas. Hindi ko pa alam kung susunod ako pero alam kong hindi sapat ang standard service. May mga desisyong parang resibo. Kapag napunit na,
Hindi na pwedeng ibalik sa cashier ng damdamin. Gabi ng huling stay ni Mel, mas tahimik ang labi, mas mahaba ang oras, mas mabigat ang mga tanong na hindi tinatanong. Lumapit siya sa counter, dala ang susi ng kwarto niya. At ang sabi niya, "Kuya Ino, pwede ba akong mag-request?" At ang sagot ko, "Depende kung kaya ng system." At ngumiti siya at ang sabi niya, hindi na to sa system eh." Nagpaalam ako sa supervisor. Break lang daw. 15 minuto. Pero kapag alam kong lumampas ako sa counter, hindi na lang oras ang mawawala. Sa rooftop ng hotel kami umakyat. Hindi bawal. Hindi rin ina-encourage. May mga ilaw ng syudad sa ibaba. Mga ilaw na parang mga kwentong hindi nagkikita. Pero sabay-sabay pa rin umiilaw. At ang sabi ni Mel, dito ako humihinga kapag hindi ko alam kung anong gagawin. Tumabi siya sa akin na hindi masyadong malapit, hindi rin malayo. Sakto lang para maramdaman ko yung init niya. At ang tanong ko, "Hindi ka ba natatakot?" At ang sabi naman niya, "Sa alin?" At ang sagot ko, "Sa simula na baka hanggang simula lang." Napapuntong hininga siya at ang sabi naman niya, "Mas natatakot ako sa hindi pagsubok." Naging tahimik ulit hanggang sa dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Hindi mabilis, hindi biglaan. Parang nagbibigay ng oras umatras. Hindi ako umatras. Hindi rin siya humalik agad. Hinawakan niya lang yung kamay ko ng marahan. Parang nagtatanong. At sa unang beses ako yung sumagot. Hinigpitan ko yung hawak ko at ang bulong ko. "Extra service to ha. Walang refund." At ngumiti siya at ang sabi naman niya, "Okay lang. Di naman ako nagbabayad para umalis." At doon niya ako hinalikan. Hindi marahas. Hindi rin nagmamadali. Parang alam niyang may mga halik na sapat para baguhin ng isang tao. Hindi kami umakyat sa kwarto. Hindi rin namin kailangang patunayan ang kahit ano. Upo lang kami, magkatabi, magkahawak. Parang sapat na muna ang gabi. Bumaba kami bago matapos ang break. Sa elevator, nakatingin lang siya sa akin. At ang sabi niya, "Hindi ko ito makakalimutan." At ang sagot ko naman, "Ako rin. Hindi ko rin ito makakalimutan." Kahit pareho naming alam na may mga alaala na hindi mo pwedeng piliting manatili. Sa lobby, iniabot niya ang susi. At ang sabi niya, "Check out ko na bukas, pero sana hindi doon nagtatapos." Hindi ko alam yung isasagot kaya ngumiti lang ako. Isang ngiting may pangakong hindi ko pa alam kung paano tutuparin. May oras ang hotel sa lahat. May oras ang pagpasok, may oras ang pananatili, at may oras na kailangang bitawan kahit ayaw ng puso. Maaga ang check-out ni Mel. 6:00 pa lang, gising na ako. Hindi dahil sa alarm, kundi dahil sa takot na baka umalis siya nang hindi ko man lang nasabi na may naiwan siya sa akin kagabi. Pagbaba niya sa lobby, dala niya yung maliit na backpack. Mukha siyang fresh. Parang taong may buo ng desisyon. At ang sabi niya,
Good morning, Kuya Ino. Good morning din, sagot ko. Tinapat kong screen sa kanya. Total bill, walang sobra, walang kulang at ang sabi ko, okay na po. Thank you for staying with us. Ngumiti siya. Yung itim parang alam niyang iyon na lang ang pwede namin pagtaguan. At ang bigla niyang sabi, may tanong ako. Kapag ba nag-check out ang guest, pwede pa siyang bumalik? At ang sagot ko naman, depende kung walang reservation. Tumango siya at ang sabi niya, paano kung hindi sa hotel? Napatingin ako sa kanya. Hindi ako sumagot. Lumabas siya ng pinto kasabay ng pagpasok ng araw. At sa unang beses, parang mas malamig ang labi kahit umaga. Buong araw naging automatic ang galaw ko. Smile, type, thank you. Pero sa bawat tunog ng pinto, umaasa akong siya. Hanggang sa matapos ang ship ko na wala man lang kahit anong mensahe. Gabi na nang makatanggap ako ng text mula sa unknown number. At ang sabi, hindi ako marunong magpaalam ng maayos, pero hindi rin ako marunong umalis nang walang babalikan. Napaupo ako at ang sunod na message, extra service pa ba kung pareho nating gusto? Hindi ako agad nag-reply. Natakot ako, hindi sa kanya, kundi sa sarili ko. Sa posibilidad na hindi pala siya panandalian at eto nag-type ako. Sabi ko, may mga serbisyong hindi na sakop ng trabaho pero kung handa kang maghintay. At ito matagal bago siya sumagot at ang sabi naman niya, hindi ako nagmamadali. At doon ko naintindihan, hindi pala lahat ng check-out ay pagtatapos. May iba na pahinga lang bago bumalik. Kapag wala ka na sa hotel, saka mo lang malalaman kung sino ka talaga sa isang tao. Walang front desk, wala nang dahilan para ngumiti kahit pagod. Wala nang oras ng break na pwedeng itago ang nararamdaman. Unang beses kaming nagkita ulit bilang Ino at Mel. Hindi staff, hindi guest. Sa isang maliit na karinderya malapit sa terminal. Simple lang. Plastic na upuan, maingay, mainit. Pero nang makita ko siyang kumaway mula sa mesa, parang biglang tumahimik ang paligid. At ang sabi niya, mas bagay ka pala kapag hindi ka naka-uniform. At ang sagot ko, mas makulit ka pala kapag wala kang susi ng kwarto. Tumawa siya, doon ko na-realize na na-miss ko yun. Yung tawa niya na walang oras ng check-out. Naging madalas yung pagkikita namin, hindi planado, hindi rin palaging mahaba. Minsan kape lang, minsan lakad, minsan tahimik lang na magkatabi. Walang label, walang pangako. Pero may consistency. At minsan, iyon ang mas nakakatakot. Alam mo, takot ako. Sabi niya isang gabi habang naglalakad kami. Ha? Sa alin? Tanong ko. At ang sagot niya, sa idea na baka ako lang yung seryoso na baka hanggang extra service lang ako sa'yo. Huminto ako at ang sabi ko, huwag mong gawing maliit ang sarili mo.
Hindi kita kinakausap dahil bored ako. Tumingin siya sa akin na may konting ngiti at may konting lungkot at ang bulong niya. Hindi mo rin sinasabing mahal mo ko. Hindi ako sumagot agad. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil alam kong kapag sinabi ko, hindi na pwedeng bawiin. Isang gabi hindi siya nag-message. Walang good night, walang emoji, walang kahit ano. Kinabukasan, ako ang naghintay. At doon ko naintindihan na kapag hinahanap mo ang presensya ng isang tao, hindi na siya extra. Nag-message siya kinagabihan at ang sabi niya, pasensya na, natakot ako. Sumagot ako agad. Ako rin eh. Matagal ang typing bubble niya at ang sabi niya, kung ganun, pareho na tayong nandito. At doon ko sinabi ang hindi ko pa nasabi. Hindi ka extra service. Ikaw yung dahilan kung bakit gusto kong umuwi. Hindi siya nag-reply agad. Pero nang sumagot siya, pwede bang mag-check-in? Hindi lang bilang bisita. At napangiti ako sa wakas. May reservation na ang puso ko. May mga tao palang hindi dumarating para guluhin ang buhay mo, kundi para ipaalala kung paano to ayusin. Hindi naging madali sa amin ni Mel. Walang grand gesture. Walang biglaang tayo na. May mga araw na tahimik. May mga gabing puno ng tanong. May mga sandaling pareho naming gustong umatras. Pero mas pinipili naming manatili. Isang gabi bumalik siya sa hotel. Hindi bilang guest, hindi rin para mag-check-in. Nasa labas lang siya, nakatayo, hawak ang kape. Pwede ba kitang sunduin? Hindi bilang extra service, kundi bilang taong gusto kong makasama pa uwi. Tanong niya. Nagtiningnan ko ang lobby, ang counter na minsang naging hangganan ng lahat. At sa wakas, lumampas ako. Naglakad kami pa uwi. Walang hawakan, walang pilit. Pero sa bawat takbang may kasiguraduhan. At ang sabi ko, hindi kita kayang pangakuan ng perpekto. May mga araw na magiging pagod ako. May mga panahong matatakot pa rin ako. At itong ngumiti siya at ang sagot niya, hindi ko rin naman kailangan ng perpekto eh. Kahit manatili ka lang, sapat na. Doon ko na sinabi, hindi malakas pero totoo. Mahal kita, Mel. Tumigil siya, huminga at hinawakan yung kamay ko. At ang sabi niya, matagal na ako naka-check-in. Ngayon lang ako sinagot. May mga hotel na pansamantala, may mga pusong piniling gawing tahanan, may mga serbisyong may oras, at may mga pag-ibig na hindi kailanman nagtatapos sa resibo. Hindi ko siya in-order. Hindi niya rin ako inassign, pero sa gitna ng lahat ng dumaan at umalis, kami ang nanatili. At sa mundong sanay sa check-in at check-out, pinili naming huwag nang umalis. Hindi na ako umalis sa front desk. May maliit na kape na kami. Si Mel ang gumagawa ng kape.
Ako yung sumasalubong sa mga tao. Minsan may mga nagtatanong, "Kuya, may extra service ba kayo?" Ngumingiti lang kami at ang sagot ko, "Meron pero hindi binabayaran, pinipili." At tuwing gabi kapag nagsasara na yung pinto, si Mel ang huling tinitingnan ko. Hindi bilang bisita, hindi bilang serbisyo, kundi bilang isang dakilang pag-ibig at pinili kong i-check-in habang buhay. Sana'y nagustuhan nyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.